Saglit na tumingin si Almaro kay Valeria. Akala niya may nangyari sa amin ni Miss Moore. Nagulat si Valeria pero agad nawala yon at tumawa siya. Oh, yung babae ba na yon ang tinutukoy mo? Pasensya na, hindi ko alam na magkakaroon ng problema dahil sa nangyari. Sobra naman yan. Niligtas ni Miss Moore si Almaro. Nasaan siya ng malala ang sakit ni Almaro? Mukhang hindi masaya si Teofilo. Dahil divorce na kayo, dapat wala na kayong ugnayan. Kung nag-aalala siya sa'yo, nasa siya nang may sakit ka. Nang ma-hospital si Almaro, hindi nagpakita si Isabela. Kung hindi dahil kay Valeria at sa tinatawag na Solomon's vaccine, paano siya gagaling kaagad? Kahit na inosente si Isabela sa insidente 3 years ago, totoo si Almaro sa kanya. Naawa si Teofilo sa kanya dahil nawalan siya ng anak, tatay at si Chelsea. Pero hindi niya gustong madamay ang apo niya sa aksidente. Dapat ay pinutol na niya ugnayan nila. Nakikinig ng maigi si Valeria. Alam niyang tungkol sa divorce ng taon na yon at nagpakita lang ulit sa kanya ng maibang pagkatao bilang Valeria Moore. Matapos magtago sa loob ng 3 taon, nakuha din niya ulit ang tiwala ni Teofilo. Pero hindi niya inakala na buhay pa si Isabela. Gayunpaman, wala nang silbi ang pagiging buhay niya. Kung nagawa niya aksidente noon, magagawa niya ulit ngayon. Inayos niya ang kanyang mga iniisip at nagpanggap na gulat. Ex-wife mo ang babae na yon? Hindi ka pa ba kasal, Miss Moore? Inikot ni Almaro ang wine glass sa kamay niya. At ang wine ay nagliliwanag sa ilalim ng ilaw. Napatigil si Valeria at yumuko. Hindi pa. Maraming binibigay na trabaho si Mr. Solomon Santibáñez sa akin. Wala akong oras makipagrelasyon. Pero may nagugustuhan ka na. Kaswal na tanong ni Almaro. Napatikom ang bibig ni Valeria. Ngumiti siya at tumingin sa kanya. Bakit mo tinatanong? Wala lang. Ininom niya ang lahat ng wine. Gumalaw ang Adam's apple niya. At nakakaakit yun. Matapos siyang hindi makita sa loob ng 3 taon, lalo siyang nagmukhang mature, sopistikado at elegante. Kahit ang mata niya malalim at hindi mababasa. Nagsaselos siya kay Isabela at galit sa kanya dahil nakuha niyang buong pagmamahal ni Almaro. Matapos saluhin ni Almaro ang bala na para kay Isabela noon, nasira siya at nagsimulang kamuhian si Isabela. Handang mamatay ni Almaro para sa kanya. Dahil nakabalik na siya at divorce na sila, kung magpapagaling ni Solomon si Almaro, may iba kaya ang damdamin niya? Matapos kumain, naglakad si Almaro sa pinto at sinabi kay Sam, "Ihatid mo si Miss Moore." Tumingin si Sam kay Almaro at nakitang hindi ito tumanggi. Kaya tumango siya. Inayos ni Valeria ang buhok niya at ngumiti. "Huwag kang mag-alala, tatawag ako ng cab. Huwag ka nang mahiya. Hindi ka namin nahayaang mag-cab pagkatapos ka naming imbitahin. Hayaan mong ihatid ka nila." Lumingon si Valeria kay Almaro at Sam. "Kung ganun, salamat." Samantala, madilim ang tingin ni Jacob sa labas ng bintana. Mutated version ng virus na meron siya. At nasa late stage na siya. Namutla si Valeria at napakuyom ang kamay niya. Sinabi lang sa kanya ni Judah na sleeper virus yon, pero wala nang sinabing iba. Ang babae ang gusto niyang ma-infect. Hindi sana masisirang mukha niya kung hindi dahil sa babaeng yon. At hindi din siya tatratuhin ng ganoon ni Judah. Alam niya na hindi magiging maganda para sa kanyang manatili kay Judah. Kaya naman napagdesisyonan niyang umalis matapos gawin ang utos sa kanya sa Sklokova. Nakilala niya si Valeria at nalaman niya na si Valeria ay estudyante ni Jacob nang wala na siyang mapuntahan. Kahit na lecturer siya sa Turner Institute of Art, tito rin siya ni Arturo at maraming alam tungkol sa medisina at mga virus. Nasa pareho pa silang klase ni Solomon. Kaya nagsimula siya ng apoy para nakawin ang pagkatao ni Valeria. Matapos isakripisyo si Valeria sa apoy, nagpanggap siyang miyembro ng pamilya at kinuha ang katawan niya. Matapos dumaan sa ilang proseso, dahil meron siyang alibay, hindi na siya tinanong ng pulis at pinakawalan. Hindi niya kinansela ang impormasyon ni Valeria at ginamit ang pera niya para sa plastic surgery. Lumapit siya kay Jacob bilang Valeria, 1 taon matapos niyang gumaling. Naawa si Jacob sa sira niyang mukha at tinanggap siya. Hindi siya pinagdudahan dahil sinabi ni Valeria sa kanya lahat ng naging buhay niya sa university. Natatakot siyang malaman ni Judah, kaya nanatili siya sa tabi ni Jacob. Matagal nang gustong malagpasan ni Jacob si Solomon sa medical research at hindi siya sumuko sa pag-research sa virus. Kahit noong nawala si Solomon. Nang mamatay si Judah, kumalat ang balita tungkol sa virus at personal na humingi si Charles ng tulong kay Jacob. Kinuha niya pagkakataon na yon para magmakaawa ng iligtas si Almaro.
Kung maililigtas siya ni Jacob, magkakaroon siya ng pagkakataon. Pero bakit naging mali ang mga bagay na dumating ng pagkakataon niya? Sir, wala ka bang idea? Nababalisa si Valeria. Kinuha ni Jacob ang kahan ng sigarilyo sa mesa, kumuha ng isa't nilagay sa labi niya, at nagbukas ng lighter. Kahit na siya walang maitutulong para sa huling stage ng sleeper virus. Sinindihan niya ang sigarilyo at humithit. Lumabas ang usok sa bibig niya at natakpan ang kanyang mukha. Parang katulad ng huling stage ng cancer ang sakit niya. Walang gamot, maliban na lang kung may himala. Nanginig ang balikat ni Valeria at namutla ang mukha niya. Nang lumabas siya sa kwarto, nakatanggap siya ng tawag mula kay Teofilo. Na may sinabi sa kanya at nagpawala ng kanyang focus. Nang makarating si Valeria sa ospital, naghihintay na si Teofilo at Sam sa labas ng kwarto. Napatikom siya at lumapit. Elder Master McBride, kamusta si Mr. McBride? Nagsimula na namang ubo ng dugo si Almaro at sabi ng doktor, mas malala ito kumpara noon. Pwede mo bang kausapin si Mr. Santibanez na pumunta? Hinawakan ni Valeria ang kamao niya. Kahit si Jacob ay walang solusyon, paano ko siya kakausapin? Hindi niya pwedeng isukong oportunidad na to. Nagawa niya na maging malapit kay Almaro at nakuha ang atensyon ni Teofilo. Matapos pakalmahin ang sarili, sabi niya, "Huwag ka mag-alala, Elder Master McBride. Sabi ng teacher ko'y kaya lang natin na kontrolin ito, pero hindi siya mapapagaling nito." Para maiwasang magduda si Teofilo, dinagdagan niya. Nagsisimula na siyang gumawa ng ibang paraan dahil hindi ordinaryong sleeper virus ang nakuha ni Mr. McBride. Hindi siya mapapagaling ng normal na vaccine. Tumango si Teofilo pero matatagalan pa yon. Wala nang masyadong oras si Almaro. Kaya sana mahimok mo si Mr. Santibanez na magmadali, Miss Moore. Ngumiti si Valeria at sinabing, "Huwag kayong mag-alala, gagawin kong lahat para mailigtas si Mr. McBride." Naglakad si Valeria papunta sa ward. Nakaupo si Almaro sa kama habang nagbabasa ng magazine. Hindi maputla ang tsura niya. Hindi pa rin nawawalang kanyang kagapuhan. Habang binabasa ni Almaro mga pahina ng magazine, nagsalita siyang hindi inaangat ang ulo. "Mukhang hindi na ako makakaligtas pa." "Huwag mong sabihin yan, Mr. McBride," sabi ni Valeria habang lumalapit kay Almaro. Nang dumating siya sa kama nito, kinagat niya ang mga labit saka nagpatuloy. "Gagawin kong lahat ng makakaya ko para mailigtas ka. Pangako." Mamamatay ba talaga si Almaro? Hindi niya gustong barilin si Almaro noon. Sa sandaling tinutok niyang baril kay Almaro, pinagsisihan niya yun kaagad. Kaya naman si Isabela na lang ang pinuntirya niya. Kasalanan itong lahat ni Isabela na yon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sasaluhin ni Almaro ang bala at hindi sana magiging infected. Huminto sa pagbabasa si Almaro at saka kumunot ang noo. "Hindi ko alam kung bakit pero may kutob ako matagal man akong kilala, Miss Moore." Natigilan si Valeria nang marinig niya ang sinabi ni Almaro. Sinara ni Almaro ang magazine, inangat ang ulo at tumingin ng diretso sa mga mata ni Valeria. Meron kung ano sa mga mata ni Valeria at umiwas siya ng tingin. Ngumiti siya at nagpaliwanag. "Maganda ang impression ko sa'yo. Ayaw ko mamatay ka ng maaga." "Mr. McBride, talaga?" Tanong ni Almaro, sabay bawi ng tingin. Nilapag niyang magazine sa mesa at nginitian si Valeria. "Kung ganun, sana'y mailigtas mo ko, Miss Moore." "Maganda ang impression ko sa'yo. Ayaw ko mamatay ka ng maaga, Mr. McBride." "Talaga?" Tanong ni Almaro sabay bawi ng tingin. Nilapag niya ang magazine sa mesa at nginitian si Valeria. "Kung ganun, sana'y mailigtas mo ko, Miss Moore." Nanginig ang puso ni Valeria. Ang saya siguro kung ituturing siya ni Almaro ng ganito. Hindi katulad ng matindi nitong galit sa kanya noon. Sa kasamaang palad, siya na si Valeria ngayon at hindi na ulit magiging si Rosita Hieronimo. Pinagmasdan siya ni Almaro at saka kumislap ang mga mata. "Ano kayang itsura mo kapag nakasuot ng high heels, Miss Moore?" Natulala si Valeria. Hindi siya nakasuot ng high heels dahil natatakot siya na hindi siya magmukhang totoong Valeria, lalo ng kanyang height. Pero hindi pa naman nakita ni Almaro ang totoong Valeria noon. Nagtanong siya, "Gusto mo ng mga babaeng naka-high heels, Mr. McBride?" Ngumiti si Almaro pero walang sinabi. Mayroong emosyon sa mga mata niya na hindi mabasa ni Valeria. Sa sandaling ito, nagsalita na si Almaro. "Siguro magsuot ka ng high heel sa susunod na magkita tayo, Miss Moore." Yumuko si Valeria at ngumiti. "Well, dahil sinabi mo, magsusuot ako ng high heel sa susunod na magkita tayo." Pagkatapos umalis ni Valeria sa ward, naglaho ang mga ngiti sa mukha ni Almaro.
at napalitan ng isang malamig ng ngisi. Nang lumabas si Valeria sa ospital, nakasalubong niya sina Isabela at Maddie. Hindi na nasurpresa si Isabela na nakita si Valeria dito. Nakangiti siyang lumapit kay Valeria. Nang babati na sana siya, naunahan siya nito magsalita. What a coincidence! Nandito ka ba para bisitahin si Mr. McBride? Oo, asawa ko pa rin siya. Oops, pasensya na, ex-husband pala. Dahil minsan naman kaming nagtabi sa kama noon at tingin ko'y dapat akong bumisita. Nang marinig ang mahinang ex, paggamit ni Isabela sa salitang husband, naalala ni Valeria ang nangyari 3 years ago. Gusto ni Almaro na makipag-divorce kay Isabela at sigurado siya na merong lamat sa relasyon nina Isabela at Almaro ngayon. Oh, si Mr. Santibanez ang teacher mo? Tama ba, Miss Moore? Tiningnan siya ni Isabela dahil si Mr. Santibanez yun. Sigurado ako maliligtas ng teacher mo si Almaro. Tama ba? Naliit ang itim na mga mata ni Valeria at huminga siya ng malalim bago niya sabihin. Oo naman, kaya niya. Walang emosyong nagsalita si Isabela habang nilalaro ang singsing sa kanyang daliri. Umaasa sa yung lolo niya at kung hindi maliligtas ni Miss Santibanez ang apo niya, malulungkot siya ng sobra. Nakikitang bakas na galit sa mga mata ni Valeria. Pero hindi niya inalis ang ngiti sa mukha niya at sinabing, mukhang nag-aalala ka pa rin kay Mr. McBride. Well, paano ko ba to sasabihin? Pagkatapos ng lahat, siya pa rin ang tatay ng mga anak ko. Kahit na nag-divorce na kami, kamag-anak pa rin siya ng mga bata. Tama? Inangat ni Isabela ang ulo para tignan si Valeria. Walang emosyon sa kanyang mga mata. Habang nakangiti, sumagot si Valeria. Oo, tama ka. Oo nga pala. Nalaman ko na sa Loxelia ka nagtatrabaho dati. Nanigas ang ngiti sa mga labi ni Valeria nang marinig niya ang sinabi ni Isabela. Oo, ano problema? Pagkatapos marinig ang sagot ni Valeria, seryosong sinabi ni Isabela. Well, ang weird kasi, 9 years ago nasa Loxelia ako pero hindi mo ako kilala. Mahigpit na napahawak si Valeria sa kanyang purse at sinubukan na hindi magmukhang kinakabahan. May nangyaring aksidente at marami na akong hindi natatandaang mga nangyari at mga tao. Yumuko siya para tignan ang kanyang relo at dinagdag. Kailangan ko nang bumalik at makipag-usap kay Mr. Santibanez. Mauna na ako. Pagkatapos niya magsalita, nilagpasan niya na si Isabela. Pinagmasdan ni Isabela si Valeria habang naglalakad ito palayot malalim na nag-isip. Nang dumating si Isabela sa ward, narinig niya nakikipag-usap si Almaro kay Sam. Mukhang merong sinasabi si Sam kay Almaro. Sabi nito'y nakikipagkita si Charles kay Mr. Argente, ang anak na isang consortium sa Yara Moore. Porsigido si Charles na mahila itong si Mr. Argente dahil sa financial power nito. Pagkatapos mawala ni Liam, halos lahat ng ari-arian niya kinumpiska ng royal family, habang ang kalahati naman ay binigay sa gobyerno. Bininopolyo ni Charles sa mga vaccines at binenta ng mababang halaga sa mga ospital at kahit mga noble sa kalapit ng mga bansa sa pag-asang magamit ang vaccines para pumabor sa kanya ang sitwasyon. Tiningnan ni Sam si Almaro at nagpatuloy. Nasa iyong atensyon ng lahat ng media ngayon at mukhang gusto nilang mapatunayan na epektibong vaccine sa pamamagitan mo. Napahawak si Almaro sa kumot at sinabing, alam ba ni Lolo na sangkot ang mga Argentes? Umiling si Sam at sumagot. Hindi niya alam. Tila merong iniisip si Almaro. Pagkatapos lumingon siya at nakita si Isabela na nakasandal sa likod ng pader. Tumawa siya at nagtanong, bakit ka nakatayo dyan? Lumingon si Sam at doon niya lang napansin sina Isabela at Maddie sa pinto. Pumasok si Isabela sa ward. Ayaw kung maistorbo kayo. Parehong nasa labas ng pinto sina Sam at Maddie. Iniwan nilang dalawa sa loob. Tumayo sa tapat ng bintana si Isabela at saka tiningnan si Almaro. Alam niyang hindi ito nagpapanggap na may sakit ngayon. Maputla ang mukha nito, pati ng mga labi nito'y walang kulay. Bakit mo ko tinitingnan ng ganyan? Hinila ni Almaro ang kamay niya at pinaupo siya sa kama. Habang nakatitig kay Almaro, may hina niyang sinabi, ayaw ko na itsura mo ngayon. Mukha kang malapit ng mamatay dahil sa sakit. Tinaas ni Almaro ang kanyang kamay at tinulungan si Isabela na isabit ang ilang hibla ng buhok sa likod ng mga tenga nito. Sa kanya hinaplos ang pisngi nito. Merong ngiti sa mga mata niya. Hindi ako mamamatay nang wala ka sa tabi ko. Malaki ba talagang tiwala mo sa akin? Sinandal ni Isabela ang mukha niya sa magaspang at mainit na palad ni Almaro at pilit na tumawa.
Mapapahiya ako na sobra kung ang bagong vaccine na ginawa ng Solomon na yon ay magawa kang mailigtas. Hinimas ni Almaro ang pilat sa kamay ni Isabela gamit ang kanyang hinlalakit saka nagsalita. Oo, nagsayang ka lang ng dugo. Natigilan si Isabela. Paano mo nalaman? Bakit hindi mo hulaan? Tinitigan niya si Isabela, napatikom ang mga labi ni Isabela at hindi na umimik. Sino pa ba? Siguradong magsususpecha si Almaro na makita mga gamot sa bedside table ng gabing iyon. Kahit na tumanggi man siyang sabihin, sigurado siyang mag-iimbestiga ito. Kaya naman malamang ay si Edward ang nagsabi kay Almaro. Niyakap siya ni Almaro at pinasandal sa kanyang dibdib. Pagkatapos pinatong niyang kanyang baba sa ulo ni Isabela at nagtanong, "Hindi ka ba natatakot?" Umangat ang ulo ni Isabela para tignan siya at sinabing, "Natatakot ka ba noong sinalo mo ang balang para sa akin noon?" "Bakit ako matatakot?" Binitawan siya ni Almaro saka siya hinawakan sa bewang. Yumuko siya tinitigan ng mga mata ni Isabela. Hindi niya alam kung anong dapat sabihin. "Ikaw ang pinakamatigas, ang ulong babaeng nakilala ko," komento niya. Tumawa si Isabela nang marinig yun. Habang nilalarong kwelyo ni Almaro, sinabi niya, "Nakasalubong ko si Valeria sa labas. Sinubukan ko siya." Naningkit ang mga mata ni Almaro at nagtanong, "Anong nakuha mo?" Kilala niya ang totoong Valeria. Alam niyang nasa Loxelia siya dati. Naningkit ang mga mata ni Isabela at ngumiti. Nag-aalala siya na baka magtanong pa ako kaya umalis na siya kaagad. Sinabi ni Valeria na hindi niya naalala ang mga nangyari at mga taong kilala niya bago ang aksidente. Pero naalala pa rin niya na nagtatrabaho siya sa Loxelia dati. Anong klaseng aksidente nangyari sa kanya na kinailangan niyang baguhin ang itsura niya? Hindi siya si Valeria. Kahit na sumailalim siya sa plastic surgery, hindi siya tuluyang naging si Valeria. Alam ni Almaro na sumailalim sa plastic surgery ang babaeng yon. Parang may nasira sa mukha niya noon bago magpa-plastic surgery. Kaya gumawa siya ng kwento tungkol sa aksidente at nagpanggap na si Valeria. Kung alam niya na nagtatrabaho sa Loxelia ang totoong Valeria doon at nagawang magpanggap na siya, siguradong may maganda siyang relasyon sa totoong Valeria. Kaya naman, kailangan lang nilang imbestigahan kung sinong nakasalamuha ng totoong Valeria 3 years ago. At magiging malinaw ng lahat. Meron bigla sumagi sa isipan ni Isabel at sinabi niya, "Narinig kong binanggit ni Sam ang tungkol sa anak ng consortium, sa Yara Moore. Siya ang may-ari ng Loxelia ngayon. Ibig sabihin ba'y si Mr. Agente ng Yara Moore? Ang bagong gatasan ni Charles ngayon?" Tumawa si Almaro sa komento ni Isabel at sinabing, "Baka naman tumutulong lang siya. Paano ka naman nakasigurado?" Bulong ni Isabela. Yumuko si Almaro at niyakap si Isabela. Galing siya sa mga Argente at may konting koneksyon sa mga McBride ang pamilya niya. "May konting koneksyon?" Ngumiti si Almaro. "Isa sa mga Argente ang lola ko." Nagulat si Isabela. "Isa sa mga Argente ang lola mo?" Narinig niya na halos lahat ng tao sa McBride pero itong unang pagkakataon na binanggit ni Almaro ang tungkol sa lola niya. Dahil dito kung ayaw itong pag-usapan ni Almaro. Hindi rin siya magtatanong. Sa loob lang ng 2 araw alam na ng media ang tungkol sa kondisyon ni Almaro. Sumugod silang lahat sa ospital at gustong malaman kung gumagana bang vaccine o hindi. Marami ring reporter sa labas ng Parliament Building ng Stoslo. Pero nainis ang mga netizens at publiko sa walang ganang paliwanag ng taong lumabas. Bukod dito, naghihinalang publiko sa mga vaccines na ginawa ni Solomon at nakataya ang reputasyon nito. "Mr. Robles, hindi ba't sinabi niyong walang problema sa mga vaccine?" Isang boses ng lalaking umalingaw-ngaw sa study room. Naninigarilyo si Jacob sa harapan ng bintana. Hinihitit ang sigarilyo habang binubuga ang usok sa labas ng bintana. Hindi siya tumalikod para harapin ang lalaki sa likuran niya. Sinabi niya, "Walang problema sa mga vaccine ko." Pagkatapos nito, dahan-dahan niyang hinarap ng konting katawan niya at tinignan sila. Pero ang magagawa lang nito ay pigilan ang virus sa pagkalat. "Anong ibig mo sabihin?" Tanong ng isang lalaki. "Nakadepende si Mr. Charles sa vaccine mo para magkaroon ng pagkakataon na baguhin ang sitwasyon. Isa si Mr. McBride sa mga infected patients at napapalibutan siya ng media ngayon." Pinitik ni Jacob ang abo sa ashtray at sinabing, "Hindi gaganang vaccine sa kanya. Hindi na siya may liligtas. Kung hindi kayo nagtitiwala sa akin, pwede na natin putulin ang usapan natin." "Jacob!" Lumapit ang lalaki sa desk, pinatong ang mga kamay sa desk at galit na sumigaw. "Kailangan mo makumbinsi ang publiko na kaya mo alisin ang virus. Yun ang sinabi ni Mr. Charles." Hindi nagsalita si Jacob. Dinurog niya lang ang sigarilyo sa ashtray. Pagkatapos nilang umalis, tumingin si Jacob sa bookshelf at sinabing,
Wala na sila. Inalis ng lalaki nasa likod ng bookshelf ang kanyang sombrero. Nagliwanag ang exclusive Metropolis emblem sa kurbata niya ng isang hakbang na lang siya mula sa bintana kung saan nagmumula ang liwanag. Nagugulat talaga akong nagpapanggap ka pa rin. Habang nakaupo sa upuan, nagsalita si Jacob. Hindi ako katulad mo. Malinaw naman na meron kang kakayahan, pero tumigil ka dahil sa isang babae. Hindi ka magpapakita kung hindi ko ginamit ang paraan na ito, tama? Tumigil din ako dahil bigo ako noon, sabi ni Solomon habang umuupo. Magkano binigay na pera sa'yo ni Charles? Hindi ko tinanggap ang pera niya. Naglabas ulit ng isang sigarilyo si Jacob pero hindi niya yung sinindihan. Alam ko kung anong hinahanap niya sa akin. Ang dahilan kung bakit ako pumayag sa gusto niya ay para palabasin ka. Solomon, pwede tayong magtulungan. Katulad ng dati. Gusto mong antibodies na nasa akin, tama? Walang ekspresyon saad ni Solomon, natahimik si Jacob. Makikitang hiya sa mukha niya matapos makita ni Solomon ang kanyang intensyon. Pero wala siyang sinagot. Tumayo si Solomon at naglakad palapit sa desk. Pinatong niyang mga kamay sa desk at sinabing, pwede kong ibigay sa iyong mga antibodies pero kailangan mong ipangako sa akin ng isang bagay. Nasa labas ng study room si Valeria. Nang kakatok na sana siya sa pinto, narinig niya ang usapan sa loob ng study room at ikinagulat niya yun. Ang totoong Solomon ay si Herman ng Metropolis. Nasa kanya ang antibodies na makakapagpagaling kay Almaro. Bawat segundo'y mas lalong dumidilim ang itsura ni Valeria. Isang malamig na ngisi ang lumitaw sa sulok ng mga labi niya nang may maisip siya. Lagi may ibibigay na paraan ng langit. Kapag napasa kamay ko ang mga antibodies at maligtas si Almaro, pwede ko na siyang makasama. Nagpunta si Isabella sa apartment na nasunog 3 years ago. Nasa residential area ng Ambergate Street ang apartment na to. At karamihan sa mga taong nakatira dito ay galing sa Eurasia. Refurbished ng apartment building pero ginawang utility room ang apartment na yon dahil may namatay doon dahil sa sunog. Nahanap ni Isabel ang landlord at nagtanong, meron bang kontak sa kahit na sino si Miss Moore na nakatira dati sa apartment na yon? Katulad ng kaibigan o anuman. Nag-isip sandali ang landlord at sumagot, oo, ngayong nabanggit mo, naalala ko na may sinama dati si Valeria na babaeng sira ang muka. Bihira ang lumabas sa apartment ang babaeng yun at kahit na lumabas man siya, nakabalot ang mukha niya. Yumuko si Isabella at nagtanong, meron ka bang kahit anong impression sa babaeng yun? Nag-isip sandali ang landlord at umiling. Wala naman, matagal na yun at hindi ko nakitang mukha niya. Ang alam ko lang ay matangkad siya at sa tingin ko, galing din siya sa Eurasia. Hindi ako sigurado kung saan siya galing. Nanatili si Isabella sa koridor kahit umalis na ang landlord. Pagkatapos na sunog, naging utility room ng apartment na to. Kaya tanging koridor lang pininturahan ng maitim pa rin ng ikisame. Dahil sa usok. Sirang mukha, nakabalot ang mukha posibleng galing Eurasia at nangyari sunod 3 years ago. Namatay si Valeria sa sunog at naging si Valeria ang babaeng yon. Nalingkit ang mga mata ni Isabella. Ninakaw niya bang identity ni Valeria dahil ayaw niya malaman ng ibang patay na si Valeria? O kailangan niyang identity ni Valeria para itagong sa kanya? Lumabas ng apartment building si Valeria at bumalik sa kotse. Si Maddie na naghihintay sa kotse ay lumingon at nagtanong, may nahanap ba kayo, miss? Umiling si Isabella. Bigla siyang nakatanggap ng text message mula kay Edward. Sabi ni Edward ay nagawa na ng bagong vaccine at ipapadala niya yun sa kanya bukas. Nag-reply siya, okay. Nagpunta si Isabella sa ospital. Nang dumating siya sa ward at bubuksan na sanang pinto, narinig niyang boses ni Valeria sa loob. Sumilip siya. Bukod kay Valeria, nasa loob din si Teofilo. Almaro, nakadevelop na ng bagong vaccine si Mr. Santibanez. Basta gamitin mong vaccine, gagaling ka na. Pagkatapos nito, nagtanong si Teofilo kay Valeria, Miss Moore, sinabi ba ni Mr. Santibanez sa'yo kung kailan darating ang vaccine? Ngumiti si Valeria at sumagot, bukas. Nagulat si Isabel at nagdilim ang kanyang mukha. Nang lumabas si Valeria Teofilo ng ward, sinabi ni Teofilo kay Valeria, Miss Moore, salamat sa kasipagan mo nitong mga nakaraan. Kung meron kang kailangan sa susunod, sabihin mo lang sa akin. Gawin ng mga McBride ang lahat para matulungan ka. Ngumiti si Valeria. Elder Master McBride, salamat. Tinatanggap kong kabutihan nyo. Pero hindi nyo kailangan gawin yon. Gusto ko lang tulungan si Mr. McBride. Natigilan si Teofilo. Naintindihan niyang ibig sabihin ni Valeria. Pero hindi na siya pwedeng mangialam sa buhay ni Almaro.
Sige kung ganun, pagkatapos umalis ni Teofilo, naglakad si Valeria papunta sa kabilang dulo ng koridor. Nilabas niyang kanyang phone at mayroong tinawagan. Tulungan mo ako sabihin kay Mr. Charles na alam ko na kung sino si Mr. Herman, na galing sa Metropolis. Siya si Solomon. Meron sinabi ang tao sa kabilang linya at sumagot si Valeria. Walang intensyon si Jacob na tulungan si Mr. Charles. Ako lang ang makakatulong sa kanya. Basta makuha ko lang ang vaccine ni Solomon at mailigtas si Almaro. Makukumbinsi ang publiko na gumagana nga ang vaccine. Ikaw nang bahala kung handa ka makipag-deal ngayon o hindi. Pagkababa ni Valeria ng tawag, umalis na siya sa koridor. Kasabay nito, lumabas si Maddie sa emergency exit at malamig na pinagmasdan ang taong pumasok sa ward. Nakaupo sa loob ng kotse si Isabela. Binaba niya ng konting bintana at dumungaw sa labas. Pagkalabas ni Maddie sa ospital, pumasok siya sa kotse. Nagtanong si Isabela. Hindi pa siya umaalis? Hindi pa, sagot ni Maddie. Miss, alam na ni Valeria ang identity ni Mr. Herman. Paano niya nalaman? Tinawagan ni Valeria mga tao ni Charles. Sinabi niyang alam niya na si Mr. Herman si Solomon. Nagawa ng bagong vaccine at gusto niya makuha yon. Mukhang merong mangyayari bukas. Napaisip si Isabela. Hindi niya inakalang malalaman niya ang plano na yon nang iwan niya sa loob si Maddie. Doon lalaki ang mga mata ni Isabela. Hindi na nakapagtatakang sinabi nito kay Teofilo na darating ang vaccine bukas. Aagawin pala nitong vaccine ni Solomon. Napangisi si Isabela at sinabi, dahil gustong-gusto naman niyang vaccine, bibigyan ko siya ng pagkakataon. Kinabukasan sa customs checkpoint. Isang lalaki nakaitim na may dalang silver white briefcase ang lumabas sa customs checkpoint bago inabot ang briefcase sa 3 bodyguards na nakatayo sa harapan ng sasakyan. Sumakay naman ang mga bodyguards sa kotse dalang briefcase at dahan-dahang umandar ang itim na kotse. Habang papunta sa bahay ni Jacob ang kotse at bumaybay sa rural highway, hinarang sila ng maraming sasakyan. Isang grupo ng mga nakaitim na lalaking lumapit sa kanila. Nang lumbas sila sa kotse, tinutukan sila ng mga baril at pinadapa sa harapan ng kotse. Isang lalaki ang kumuha ng briefcase. Binuksan ito at sinara nang makitang kulay berdeng curved tube sa loob. Bumalik sa kotse at tinabot ang briefcase kay Valeria. Kung matutulungan mo si Prince Charles, babayaran ka niya ng malaki. Sinilip ni Valeria ang item sa loob ng briefcase at ngumiti. Huwag kang mag-alala, oras na para makakita ng milagro. Sa Easton State, sinabi ni Maddie kay Isabelang nagawa na ng mga tao ni Charles ang vaccine. Kinuha yun ni Valeria at binigay kay Almaro. Binaba ni Isabela ang taas at sinabing, matagal ko na tong iniisip. Desperado siyang makuha ang pagkakataon na to para makuha ang tiwala ng mga McBride. Parang bago pa niya matapos ang sinasabi niya, meron biglang sumagi sa isipan niya. Bakit desperadong babaeng ito na makuha ang tiwala ng mga McBride at mapalapit pa kay Almaro? Nung una hindi niya masyadong inaalala ang intensyon ni Valeria na mapalapit kay Almaro, pero ngayon masyadong halatang intensyon nito. Punti rin niyang mga McBride. Desperado siyang makuha ang vaccine para maligtas si Almaro. At kinagat niya ang pain. Pagkatapos siyang pakitaan ng konting apeksyon ni Almaro. Hindi magkakilala si Valeria at Almaro. Imposibleng gawin ito ng isang babae para sa isang lalaki ngayon niya lang nakilala. Mahigpit na napahawak si Isabela sa kanyang tasa nang tuluyang mawala ang mga ulap. Sa isipan niya, tumawa siya at sinabing, siya pala yun. Dahil sa kahina-hinalang kilos ni Valeria, may alam na kaya siya na si Rosita ang babaeng impostor? Ano kaya ang plano ni Isabela kay Valeria tungkol sa mga vaccine na napasa kamay ni Valeria? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.